Okay, magandang hapon sa lahat. We go international news naman ngayon, international issues, geopolitical issues. Dahil nga nasadlak tayo sa matinding pangyayari, nadamay tayo or kasama tayo as a world village tayo, talagang mapiktuhan tayo sa lahat ng pangyayari sa mundo. At napaka-importante na natin pag-usapan to in my two channels, with my geopolitical channel, Just 10 Global News Channel and Justin Talk News PH. So sabay-sabay na podcast to, though it's not live, pero yung live, yung Justin Global News Channel. So pag-usapan lang natin to, napakahalaga. Marami kasing mga medyo hindi pa nagkaroon ng information kung ano ba talaga ang ugat dito sa pangyayari dito sa bansa natin. And I hope we can give you the information that we obtain from our sources and to our researches. Nakukuha natin to para naman makatulong tayo na magbigay ng information sa inyo with regards to this crisis na nangyari sa atin at sa buong mundo. So, before anything else, I would like to request na paki-like naman, paki-press yung like, then try to share this video. And if you're new to this channel, kindly subscribe. Paisa-isa lang, okay lang, para medyo dumami naman tayo dito na mga freedom-loving Filipino citizens dito sa Justin Talk News PH and Justin Global News Channel. Okay? So, ano ba itong pag-usapan natin? If you regularly visit Justin Talk News PH, maraming beses na tayo broadcast or nag-podcast with regards to the US-Israel-Iran war. At ito parang continuation lang kasi ongoing naman yung pangyayari doon sa war site, diyan sa area na yan sa Middle East that affected the entire world, itong kaguluhan na to. So yung last vlog ko, I mentioned about the uranium deposits na enriched na. So kung naalala ninyo, kung hindi pa ninyo nalalaman, pwede ko kayo bigyan ng kunting background with regards to that problem. Kasi ito yung mga dahilan na hindi talaga ititigil ni President Trump ang gera dyan, not unless mapulfill itong hangarin nila na matupad itong paghanap ng enriched uranium dyan sa Iran. Kasi kung maalala natin, noong nakaraang taon, June last year, nagkaroon ng isang sortie o operation ang US Air Force dyan sa Iran. Ang ginawa nila, sinira nila, binumbahan nila ang tatlong site na they believe to be the nuclear sites or facilities na mini-maintain ng Iran. At ito, hindi nga nila pina-inspection sa International Atomic Authority na para magkaroon ng regulation. At pinadalo rin nila, pero hindi nila pinakita yung lahat na doon sa facility na yan, kasi dapat kontrolado yan ng isang governing international organization na mag-implement ng tamang mga regulasyon kung gusto mo magkaroon ng nuclear facility. So ang nangyayari, nalalaman ng intelligence ng Israel na merong ginagawang drive, or hindi na natin masabing experiment, talagang ginawa na nila yung pag-enrich ng uranium, yung U-2365 yata, uranium U.
235 isotope na ito ang ginagamit sa paggawa ng nuclear bomb. So, nabahala ang Israel kasi ito total destruction na ng Israel at yung mga kalaban na mga bansa ng Iran outside of the Middle East. So, talagang kasama ang US dyan or UK or sa mga European countries na sa tingin nila kalaban nila. So, gagamitin nila yung bomba na yan na yan naman ang kinabahala ni President Trump at nakapag-desisyon sila. Nung June pa ito nangyari na talagang i-execute nilang plano nila na Midnight Hammer ang tawag nila doon sa operation plan nila na talagang gibain yung mga nuclear sites na yan. Tatlo yon, may Istahan, may mahirap i-pronounce Gordak, saka may isa pa. So tatlo yon na hinulugan nila ng napakabigat na Buster Bomber, yung GBW something, na Buster Bomber na kayang mag-penetrate sa napakalalim na lugar o lupa na kahit matigas o matibay yung mga bunkers nyo, makapal yung mga simento, nasisira pa rin. Nagpe-penetrate pa rin siya hanggang doon sa ilalim. So yun ang ginawa nila noong June. Yung tatlo na yan, gamit ang mga B-2 Spirit bombers nila, hinulugan nila ng Buster Bomber, Bunker Buster Bombs. Yun ang tamang pangalan. So may ano pa yan, may code. So around 1,000 kilograms yan. So isang tonelada na karga-karga ng stealth bomber. So bali dalawang stealth bomber lang ang ginamit. So yung isa bumalik pa para bombahin yung area na yan. Pero galing sila sa Virginia. I think Virginia yung doon yun ang airport na kung nasaan yung mga stealth bomber nakahimpil. So ganyan kalayo. So maraming mga yung mga jet o mga tanker ng fuel tanker para sa jet fuel, para sa mga jets na yan na nagkakarga ng fuel sa himpapawid. So kasabay nila yan, saka yung mga anti-radar na mga jets para ma-block yung radar system, yung mga communication ng Iran. So talaga nakapasok sila at successful yun, yung tatlo na yun, na napakahirap na operation yun dahil nga it involves a lot of aircraft at na fulfill ng ng US Air Force at US Armed Forces. So nasira nila yung tatlo na yan. So hindi pa dyan nagsimula ang gera. Nung nakaraang mga buwan, later part of 2025, nalalaman, nasasagap naman ng Mossad na mayroong mga uranium na nailabas. So bago mabombahan yung areas na yan, nailabas na nila yung uranium. So may balak silang gagawing nuclear bomb. So, yung mga enriched uranium na yan. Pero doon din sa site na yun. So siguro nagkaroon sila ng repair doon sa sites na yun kasi doon ang facility nila. Nandoon ang mga uranium. Sa tingin ng mga Mossad, nandoon pa rin sa area na yan ang mga uranium na around 900 pounds. So ang estimate nila around mga 9 siguro 100 pounds ang isang bomba na ilalagay sa isang warhead na ikakabit sa isang missile o rocket or intercontinental ballistic missile na itong ang range niya is around 3,500, kaya ngabutin yung New York or East Coast of the USA and UK, kaya yung France tsaka yung Germany, kaya ngabutin, lalo na itong mga kapitbahay niyang mga kalabanan niya ngayon ng Iran, na itong Saudi, UAE, Bahrain tsaka Oman, kaya na niyang paputukan yan.
Pero ang gagamitin nila dyan, mga mid-range missiles lang, yung mga 1,500 to 200 miles ang range, ang kayang abutin. So, yun ang nabalitaan ng USAD. Kaya pinaalam ni Netanyahu kay President Trump na dyan nga nangyayari na meron na ngang dinidipilap na U-2365 isotope ng uranium para yun nga ang gagawin nilang pambala dyan sa nuclear bomb warhead nila. So, nabahala si President Trump, nabahala siya na ganyan mangyari. Kaya linunsad nila itong Iran-Israel war. Ganyan ang ginawa nila. Kasi sabi ni Netanyahu, around 2 weeks na lang, or I think sinabi niya parang 9 days na lang, talagang magkaroon na sila ng ganyang bomba. So nabahala sila. So yun ang reason na talagang pinasok nila yung Iran at that time. Medyo nagmamadali sila pasukin dahil nga dyan sa bomba na yan. So ngayon ang nangyayari, nalaman nila na nandoon pa rin sa Istahan yung isa sa mga nuclear site, nandoon pa rin yung uranium. So meron pang functioning na facility doon para tuluyan na talagang makagawa sila ng bomba. Despite of the bombing, ang tindi ng bombing, ang sorties ng US is around 7,000. Then ang sorties ng Air Defense Force or IDF is around 8,000 sorties. Yung targets na almost daily meron sila. Meron pang daily na 300 ang sorties nila. Lahat-lahat na pwedeng gamitin ng Iran panglaban. Kasama na nga assassination ng mga leaders nila, yun ang ginagamit. Missiles, lahat ng ginagamit. So ganyan karami yung sorte at patuloy pa yan at patindi ng patindi. Lalo na ngayon na dumating na nakaraang linggo pa pala, dumating yung B-52, yung lumang bomber nila na kayang magkarga ng tuniladang mga missile. Pwede yung mga precision guided missile kayang dalhin ng B-52. And yun ang nagkakandak doon sa mga underground na mga tawag nito na tinataguan ng mga missile. Na doon nila iniimbak yung mga missile, yung mga ibang mga rockets, doon din nila ginagawa. So yun, ito yung binubomba ng B-52 bombers. So ngayon balik tayo doon sa nuclear enriched nuclear uranium, enriched uranium na gagamitin para sa nuclear bomb. Nandyan ngayon sa loob ng Istahan. Ang problema, ang lugar na yan is around 500 kilometers from the coastline. At ang coastline hindi pa secured. Kung magpapadala sila ng boots on the ground, balak nga nila Delta Force ang papasok, yung mga special forces ang papasok niya, Delta Force, kasi yun ang specialty nila pag-recover ng mga ganyan. So paano sila magsimula kung galing sila sa Strait of Hormuz? Kailangan maging safe na yung Strait of Hormuz. Kaya nga dumating itong 31st Marine Unit na galing dito sa Guam para i-clear yung area na yan, yung coastline ng Iran facing Hormuz Strait, na nandyan yung Al-Qarad Island kung saan nandyan yung maraming refineries, nandyan nga bumibili ang China tsaka Japan tsaka ibang bansa kasama ng Pilipinas, dyan bumibili ng oil, crude oil sa island na yan kasi ang daming jetty na yan. Doon magpapark yung mga malalaking oil tanker that can carry around 1 million barrels of oil. May mga GT yan, nasa offshore, malalim kasi yung lugar na yan. I think ang GT nila dyan is around 10. So pwede sabay-sabay yung 10 oil tankers na magkarga ng oil dyan. So hindi naman yan sinira ng US, ng IDF,
Kasi alam nila gaano kahalaga yan. Not only for Iran. Kasi ang ginawa nila sa natural gas field sa north ng Iran, sa South Pars yata ang tawag niyan, South Pars, na kaboundary ang Qatar, na sinirang binumba nga ng IDF, no? Na patay Malaysia, sila ang nagbomba noon, hindi naman nagumanti ang Iran. Walang ibang nagbomba noon ang IDF kasi sabi ni Trump, hindi ko inutos yan. Siyempre baka magalit ang Qatar kasi nangyari, ginantihan ng Iran ang Qatar. Yung boundary na yan, nandyan ang gas field na napakalaki, around 40% of the whole natural gas sa buong Pilipinas, buong mundo, ay sila ang nag-supply. Itong natural gas kasi importante ito doon sa mga countries in Europe and the US na gumagamit ng heater. Ang heater kasi lalo na yung sinusupply ng mga provider ay natural gas. So napaka-importante lalo na taglamig pa rin ngayon sa mga bansa na yan. So ito nang binomba ng Iran yung Qatar, nagrereklamo ang Qatar dahil partner sila Dati silang business partner kasi yung gas field na yan magkarugtong lang yung teritoryo nila. So ngayon, ang daming nasira na refinery ng Qatar dahil nga binumba ng Iran. Kaya mali rin ang Qatar. Alam niya na darating din yan dahil alam mo naman yung Iran medyo desperado na ngayon. Lahat talaga kinakalaban na. Yung mga dati niyang hindi kinalaban dahil nga dyan sa gira na yan, pinaputukan na rin niya. Tulad ng mga nasa Hormuz Strait, yung Oman tsaka Bahrain, at kasama pa yung Saudi Arabia, yung mga oil field nila. Pinatamaan nila ng maliliit na drones at yung cluster bomb na may rocket, ginamit nila yan sa mga oil fields na yan para masira, madamay yung mga Saudi. Kaya naggalit na galit yung Saudi na gusto nang sumali dyan sa gera, pero hindi nagdesisyon yung hari kung sasama pa sila o hindi. So ngayon yan ang sitwasyon. So kailangan i-clear muna ng mga US Marines yan yung coastline ng Iran facing Hormuz Strait, na nandyan yung ang Alcaraz kasi nasa north, hindi naman talaga siya nasa, but island din siya, hindi naman talaga siya nasa Hormuz Strait. Kaso may 4 na island doon, island, para siyang korridor nasa bunganga ng malapit doon sa entrance ng Hormuz Strait, para talagang korridor. So marami ding mga IRGC doon, yung mga sundalo, mga Revolutionary Guard na may mga dalang rocket, kaya yung kiniklear. Pero nakaraang linggo, binumba na yan mga military facility na yan. So kiniklear muna nila bago papasok yung Marines. So ito nga, nandiyan na yung mga Marines sakay ng USS Tripoli. Malamang nasa Indian Ocean yung USS Tripoli, at sila na dyan ang mag-invade sa area na yan. Pero hindi sila papasok sa loob ng Iran kasi ayaw nga ni President Trump na politically dangerous. Yung namatay na 13 na dumating doon sa Dover Airport sa Ohio, maraming criticism na inabot si President Trump doon sa 6 na airman na matay dahil sa aksidente dyan sa Iraq during refueling event ng 2 eroplano. So yun ang ayaw ni President Trump na mangyari. Ngunit hindi niyo malinis yung coastline ng Iran kung wala talagang sundalo, walang Marines na magwardya. Kasi ang daming tunnel dyan maraming drone ang Iranians. Madaling i-operate yung drones. Yung makina niya, makina ng motor ng Chinese mga motorsiklo. Yun ang makina ng mga drone nila.
na may kargang mga explosive. Yun ang pinapatama nila dyan sa mga oil tanker. Ay oil yan, sasabog din yan. So, yun ang gagawin ni President Trump. So, i-clear muna nila yan bago sila mag-allow. Bagong merong malakas ng loob na dadaan dyan sa Strait of Hormuz. Dahil napakahaba niyan, around 400 miles ang haba. Pero makitid. Ang corridor niya is around 2 miles lang. So, halos dalawang barko lang na magkasalubong ang pwedeng mag-navigate dyan sa malalim na portion ng Hormuz Strait na nasa gitna. So, ang gusto mangyari ni President Trump na yung mga countries na dependent sa supply ng oil dyan sa Hormuz Strait na yan, yung mga countries na yan dyan, sila tutulong. Kaya nga, ang samang loob niya kay Keir Starmer ng UK dahil hindi sumama sa kanila. Tinatanong pa nga niya, bakit pinabayaan mo yung Diego Garcia? Di ba? Teritoryo ng yan, UK. Anong ginawa mo? Ganyan sabi ni Trump. Pero may station din naman ang US Air Force dyan, saka Navy, dyan sa Diego Garcia. In fact, ang dami mga Pilipino na Phil-Americans dyan na-assign na nasa military, nasa Navy at saka sa Air Force. Ngayon, ito nga, sabi ni Starmer, sasama na sila, pati yung Germany at saka France, dyan sa operation dyan sa Israel, dyan sa Middle East. But hindi sila sasama sa bombing, sa gera. Ang gagawin nila, tutulungan lang nila yung Israel at ibang bansa tulad ng UAE at Saudi, kung mayroong magpaputok ng drone o missile, silang sasawata yung Air Force nila. So yun ang gagawin nila, yun ang part nila. Kasi natamaan na talaga sila sa pagmamaktol ni Trump na wala kayong ginagawa. Ang US na protekta sa inyo since World War II. Spoiled kayo, yumaman kayo dahil hindi naman kayo gumastos sa defense ninyo. Yung sinabi ni Trump, kami ang nagpadala ng mga sundalo dyan at nag-maintain ng mga base. At 70% ng budget ng NATO na dyan kayo umaasa na North Atlantic Treaty Organization, 70% yan, kami ang nagpupundo. Pero hindi na yan mangyayari ngayon, sabi ni Trump. Kailangan magkaroon kayo ng sariling armed forces. Kaya gusto ni Trump 5% ng kailangang GDP ang igagastos nila para sa development ng pag-upgrade nila sa kanilang mga military assets. So, siyempre, yung yung mga armaments niyan galing din sa US. So, negosyante talaga si President Trump. Doon din bibili sa kanya ng mga F-35. Yun ang pinakamatinding jet ngayon, F-35. Yun ang dumali ng maraming Iranian na leaders diyan sa Iran. Kaya nga hindi na uso ngayon mga assassin, yung mga sniper, missile na lang ang ginagamit. Di ba? Missile na lang. Kaso nga lang maraming madamay. Kung isa lang ang patayin mo, maraming madamay. So ganyan nangyari. So ito, sumama na yung NATO. Gusto ni Trump, pag tanker ninyo, kayo ang mag-i-escort. Kaya nagpahayag na yung South Korea dahil sinama niya yung mga Asian countries kasi sa totoo lang, isa sa mga major na mga customer dyan sa Iran tsaka dyan sa area na yan ng Hormuz Strait, Bahrain at tsaka Oman ay mga Asian countries. So, dapat kayo mag-escort niyan. Sabi pa ni Trump, hindi naman kami nakakinabang dyan Kayong nakakinabang dyan. Marami kaming oil. Sa kanila na yung Venezuela Diba? So, pero sa tingin ko later on, dyan sa Alcards, yung pinakamalaking petroleum refineries nila, ang laki ng refinery na yan, isang island na yan, may business center din sila dyan. Sigurado ko American company pa rin ang hahawak niyan. Pag hindi Chevron Chevron or yung Exxon, sigurado ako dyan
Sila nga hawak. Siguro samahan na naman ng ano, mga European, yung ah, mga Dutch na companies like Shell and Caltex. So, papasok yan dyan. Sila na magkocontrol ng presyuhan dyan ng oil. So, di wala na yung Iranian. Pero makipag-usap yan sa Iranian government. Tulad na nangyari ng Venezuela. Pagkaalis ni Maduro, ang pumasok yung Chevron saka yung Exxon. At ang dami pang maliliit na kumpanya na pumasok dyan. Sila ang may control ngayon ng Venezuelan oil na second in the world na ilang billion trillion na barrels yan. So ilang taon nila maubos yun. Sa totoo din naman, sila naman talaga ang nagsimula niyan. Sila ang nag-explore niyan, ang US. Sila nag-explore niyan. Sila ang, nung kahuli-hulihan na I think 1980s, binigay nila sa government ng Venezuela. Katulad din yun ng Panama Canal na binigay nila sa Panama government. So, na ngayon, nagalit nga si Trump dahil ang daming Chinese na companies na nandyan. Yun din na nangyari dito dyan sa Venezuela. Kaya talagang napilayan ng husto itong China sa pangyayaring iyan. Alam mo naman ng China ang laki, around 60% ng kanilang oil na pangailangan, oil needs ay imported. So kailangan talaga nila yung mga areas na yan. So yun ang kahinaan pala ng China, yung wala silang sariling supply ng oil. Ngayon nautakan sila ni Trump. So maapektuhan talaga ang industry ng China. So matagal na pinag-aralan siguro ni Trump yan, na ganyan pala. So yung ano naman, yung ituloy na natin to. Yung Venezuela, isa sa mga sinusuportahan nila yung Cuba. Cuba, yung mga Castro ang nag-ano niyan, na socialist country yan, na ilang taon, 1957 pa yata sila, na ganyan, na walang improvement, wala lahat, talaga walang development. Nasa way back 60s pa yung mga ano nila doon, mga infrastructure. Ngayon gusto nga kunin ng US. Kasi naputol na rin yung ang susuporta kasi ng Cuba, aside from the oil, pera din, nagbibigay ng pera sa Cuba kasi wala, nakaano sila naka-blockade, may sanction ang Cuba, kaya hindi sila pwede makipag-transaction sa Venezuela lang and other South American countries. So ang nangyayari, nang nakuha ng US ang Venezuela, wala na silang source para malalago ang kanilang ekonomiya at mabubuhay yung bansa. So mapapilitan sila makipag-usap sa US, pero hindi talaga sila nakipag-usap. Nagpunta si Rubio doon, hindi talaga kinakausap. Yun, kaya patuloy ang pag-usap nila. Pero sa tingin ko, pag hindi makuha yan ni Trump ng diplomatic way, talagang papasukin din yung Cuba. So balik tayo sa Middle East. Ito nga sa termino ni Trump, ang daming pangyayari. So pupunta yung mga Marines dyan sa Alcaraz, yung island na yan. So ang mangyari dyan, kung nandyan na yung mga Marines, kontrolado na nila yung situation. Kontrolado na lang yun, itong na to, tayo niyan, nagkaroon ng tawag yan, nagkaroon ng parada yung BYD sa kanilang mga e-car, ganyan. Ngayon, kung makuha na nila yan, kontrolado na yung sitwasyon, mayroong plano si President Trump na malinis na yan, kontrolado na nila yung sabi ko pa nga kanina, na pati China sinasabihan niya na
gamitin nyo yung ano nyo, military assets para protektahan nyo yung mga oil tanker na nyo na bibili ng oil dyan sa Alcards Island. So, ang mangyayari dyan, itong explanation ko kung maayos yung pagka-implement ng plano. Paano kung mayroong mangyayaring puputok o ganyan, hindi ko pa sinama dyan. Basta ito yung plano nila. Sa tingin ko, dahil ang campaign naman nila, yung tinatawag nila na Epic Fury, tsaka Roaring Lion, so far napaka-successful. Napakaganda ng pagka-implement. Ang strategiya nila talagang na-implement ng tama. So, pagdating ng mga Marines dyan, so maklear na nila yung area, maprotektahan na. So, pwede nang pumasok yung Delta Force ng US. 500 kilometers yung istahan kung nasaan nakabaon yung mga enriched uranium na gagamitin nga sa nuclear bomb. Yun ang gusto nilang i-recover. Ngunit, pag-recover nito, napakahirap na proseso. Kasi, marami pang dyan, mga Iranian na mga sundalo na nandyan na pwede silang maputukan ng missile. So ngayon ang ginagawa around that area, circumference and perimeter ng area na yan, talagang linilinis ng IDF at saka US Air Force. Lahat ng mga signs na mayroong existing na bunker, existing na launcher ng missile, talagang sinisira nila yan. Yung mga bunkers, yung mga tunnels na nandyan, para pagdating ng mga Delta Force, pagdating dyan, sisirkuluhan nila yan dyan, na magkaroon sila ng safe zone dyan, at papasok yung US Army Rangers dyan para mag-maintain dyan, magprotekta sa mga Delta Force na papasok dyan. At bukod pa dyan, merong mga aircraft, mga fighter jets na magbabantay dyan 24 hours kung habang nandyan sila. So palit-palitan, titingnan kung wala mang imminent danger na mga rockets, na mga drones na magiging pahamak o danger doon sa mga Delta Force na nagtatrabaho dyan. So yun ang balak nila. Hanggat makuha nila dyan ang enriched uranium na nandyan sa ilalim ng binumba na nuclear facility noong June. Binumba yan, kaya bumagsak yan. Huhukayin pa nila yan. So anong gagamitin ng hukay? Kailangan ng equipments. So magdadala pa ng equipments dyan. Marami pa rin mga trabahante na dadalhin dyan. So yun ang protektahan nila, yung area na yan. Within yan sa central Iran. So medyo delikado nga yung gagawin nila. Pero yan lang ang paraan para makuha yung enriched uranium. Marami nagtatanong, paano na lang kung may nakalabas? May nakalabas dyan, bukod sa yung nakabaon dyan sa nuclear facility ng istahan. Yun ang delikado. Pero kung may nakalabas naman, ginamit na nila yun. Yun din ang tanong, ba't hindi nila ginamit? O gagamitin na. Ngayon nga, cluster bomb. Actually, yung cluster bomb, bawal yan sa conventional warfare. Pero hindi naman. Conventional warfare na rin yan ang nangyayari ngayon. Pero sino naman mag-regulate? Di ba? So later on siguro pwede sila ma-charge yung cluster bomb. Kasi yung cluster bomb, isang malaking rocket na may maraming loob, sa loob may maraming maliliit na missile na pagputok niyan sa taas, kung matamaan man yan ng surface to air missile ng Israel o tatama sa air dome, pag mahati yan, lalabas yung maliliit na missile na marami. Around sa isang malaking rocket yata, around 15. So, diyan katindi. Yan ang tumama sa Saudi oil field. Tsaka part ng UAE. Tumama yan. At yung ginamit nila sa Tel Aviv. No?
I don't know kung meron na rin ang Hezbollah niyan. Malamang na-delibera ng Iranian yan, no, ni ano yan, sila Arjani, yung ina-assassinate nung nakarang araw. Siya may hawak ng Hezbollah diyan sa South Lebanon. Kasi nung nakarang gabi yata nagpaputok ang Hezbollah papunta ng Tel Aviv tsaka southern Lebanon, northern Israel. No? Kaya meron din ang Hezbollah niyan. So ngayon, yun nga ang gagawin ng Delta Force na papasok dyan. So maraming involved dyan na member ng Armed Forces ng US, kasama na yung IDF, of course sila ang mga gwardiya dyan sa airspace, then yung US Army Ranger kasama, at mga civil workers para hukayin yan at makuha. Yung yung sinabi ko kanina, kung paano na lang kung may nakalabas, hindi nga nila ginamit yun kung may nakalabas. Alam ba natin, ang talagang yung develop dyan, mga foreign na scientists, kasi wala namang technology ang Iran noon ng paano pag-enrich ng uranium. So mga foreign scientists dyan, from Germany, from France, o from US yung iba. Hindi nila akalain na ganyan ang mangyayari, nagagamitin pala sa ganyang purpose. Ngayon, ito, yung teknolohiya na yun na dinala ng mga foreign scientists dyan sa Iran, natututo yung mga scientists ng mga Iranians dyan paano pag-enrich. Kaya yan ang delikado. Yun nga ang hinahanap ng Mossad, kung sino yung mga tao na yon. Kasi delikado meron na silang mga scientists na kayang gumawa ng ganyan. So kung mayroon silang paraan na makakuha ng uranium na material, pwede lang gawing nuclear bomb. Yun ang problema dyan. Kasi hindi na maghahanap sila ng scientists. Usually, yun ang kasi nangyayari. Kung sila na-transfer yung technology ng mga scientists na yan, delikado talaga ang pangyayari yan. Ngayon, so, hindi pa yan i-implement. Kaya nga nung isang araw, nung nasa White House si President Trump, isa yan sa mga tinanong sa kanya, at sinabi niya, hindi ako nagdi-discuss ng mga operational na military matters. So hindi ko masasabi yan, hindi ko yan dinidiscuss sa mga press conference o ambush interview. Yun ang sabi niya. So mismong mga correspondent yan sa US at saka sa mga sa mga reporters nila sa Middle East, particularly diyan sa wala pa namang journalist yata nakapasok sa Iran. Yun ang nasagap nila balita with regards to that operation na gagamitin ng Delta Force. So yun ang abangan natin kung makuha nila. So napakadelikado ng situation kung isipin mo. Yung iba na hindi nila alam yan, galit lang sila sa sa Israel. Pero totoo naman talaga na meron silang nuclear. Hindi pa naging bomb, hindi pa na-enrich. Yan ang purpose na gumawa sila ng ang Iran gumawa ng intercontinental ballistic missile na ang range hanggang 3,500 hanggang 4,000 miles. Kayang abutin ang US niyan. Yun ang worry ni President Trump. Tsaka yung mga European countries. Kung magawa nila yan, kahit dalawa, yan ang simula ng World War III. Sa totoo lang. Kung kayo Kristiyano, kung nagbabasa kayo ng Bible prophecy dyan sa Revelation, dyan talaga magsisimula ang World War III. Dyan sa area na yan. At ito nga, marami kang mababasa ng ganyan, pero hindi nga Bible based yung mga nila, paliwanag. Pero kung titingnan mo talaga, dyan talaga magsisimula ang nuclear war dyan sa area na yan. So maraming nagkakahaka, yung ibang mga scholar, na mga pastor din with regards to itong siguro kung Christian kayo na naririnig ninyo yung tribulation o yung rapture, naririnig ninyo yan. Hindi ko lang i-discuss yan. This is not a religious channel, pero yun ang nila. Kung i-connect mo sa pangyayari ngayon, meron daw isang antichrist na darating.
na Syrian. Yung iba naman nagsasabi European. Pero maraming pastor na nakipag-argue na Syrian yan. Na who will make peace with Israel at nabudol ang Israel. At hindi nila alam na paputukan sila ng nuclear. Yan, I don't know kung totoo yan o hindi. Depende yan sa paniwala. Pero with the way na tumatakbo ang kwento ngayon dyan sa gera na yan, parang ganyan eh. Parang mayroong isang tao na makagawa ng nuclear na yan. So, simula siguro ngayon, wala pa. Then after a couple of years, makagawa. Yun na yun. Yan ang start. Maraming ang mga Jew, mga Israeli na mamatay dyan. Around 2/3 sa kanila. At tatakbo sila sa Jordan. Meron daw isang dyan, lugar na nung kapanahonan pa ni Christ na ginawa, doon sila magtatago. Kasi ang Jordan, hindi, kung titingin mo, hindi sila kasama sa gulo, di ba? In fact, ngayong ibang Hamas, doon pa tumatakbo. Ano ba yung Jordan? Shiite Muslim o Sunni? So, ganyan ang pangyayari dyan sa Middle East ngayon. Dyan sa Israel, Iran war. So, hindi pa yan matatapos hanggat hindi makuha yung nuclear enriched uranium dyan sa nakabaon dyan sa listahan na nuclear site. At isa sa mga objective din ng Trump at Netanyahu government is to effect regime change ng Iran. At madali na lang yan kung makuha na yung pwede na, kasi ngayon they are starting to arm si Pahlavi, kasi panay ang request na yung anak ni Reza, anong first name ni Pahlavi, na yung crown prince ng Iran na nag-asylum sa France, pumalik siya. Sabi niya kung mayroong ma-liberate na province sa Iran, pupunta siya doon para i-declare ang liberation ng province na yan, dahil maraming probinsya ang Iran eh. At yun ang nila ngayon, ang ginagawa, magkaroon bear arms na, magka-armas na sila. At ito, hindi ako maniwala na hindi binibigyan ng mga US US Air Force, US Army, na marami nagsasabi na mayroon ng sightings ng mga special forces sa mga provinces ng Iran. So ultimately magkaroon ng regime change diyan, ang mga tao mismo magpatanggal diyan sa kanilang ni Mustafa Khamenei, yung bagong anak ni Ali Khamenei. So expected na yan, babagsak talaga ang Iran sa damage na ginawa. Halos nga hindi na sila makaputok ng missile. Ang drone, madali lang kasi yun, madaling itago yan eh. So ultimately mauubos din yan. So, sana naman mabilis ang pangyayari yan, ma-recover na yung enriched uranium para matapos na yan. At hindi tayo magsasuffer ng matindi dito sa pagtaas ng presyo ng langis. At hindi lang yan, ang pagkawalang supply ng langis. Even India nga, magpadala na daw sila ng naval ship para i-escort sa kanilang mga oil tanker. Kasi malaki rin ang ng India kailangan sa oil. So, ganyan ang pangyayari ngayon dyan, recent development dyan sa Israel-Iran war. Then patuloy ang bombing sorties ng mga Air Force ng US, at ang IDF patuloy sa mga targets nila. Hindi sila nauubusan ng targets, lulumpuhin talaga nila yung Iran. At wala na kakayahan ng mga Iranians, kasi yung mga missile cities nila, nagkamali pala ako ng sabi noon, 200 lang ang pwedeng pumasok dyan sa capacity ng taong pumasok sa isang missile city. 200 to 300,000. Nakalimutan ko yung 1,000, nakala ko 300 lang. So ganyang kalaki
na na-sealed off yun ng US. Ang lalaki niyan, diyan sa mga areas ng province ng Iran. Ang dami niyang mga bunkers na yan, na ganyang kalaki, na 80 to 90 feet below the ground. Meters pa nga sinabi nila, 80 to 90 meters below the ground. Isipin mo yan, napakalalim yan. Ang ginawa ng US, hinulugan nila ng napakalaking bomba, tumagos din daw. GBW, yung napakalaking tunilada ang bigat ng bomba, dala-dala ng B-52 bomber. Yan katindi. Ngayon, yung mga lagusan, yung mga entrance, mga exits, mga ventilation shafts, ang hingahan doon sa ilalim, nasa taas ng bunkers na yan, sinira ng mga Amerikano, ng IDF din. Yun ang target nila. Kaya sa paggamit nila ng satellite technology, talagang walang lusot ng mga Iranians. Kaya marami daw nakulong diyan sa mga bunkers na yan. Sabi pa nga nila, iwan ko lang kung may pagkain pa yung mga yun, may tubig sa ilalim. Malamang hinandaan nila ng tubig yan. Pero kung magtagal ba sila, ang masama nga yung mangyayari, baka hulugan ng chemical yan, malason sila doon sa loob. Di ba? Hindi natin alam, maubos sila doon. Paano nila gamitin yung nila, mga missile? Hindi naman nila madala sa taas dahil makita ng satellite, padalahan kaagad ng F-35, wala rin. Sabog din. So, kahit nga tao na lumalabas daw, nakikita sa satellite, tinatawag daw kaagad. Kasi meron silang mga personnel ng Mossad dyan, mga assets nila na mga nagmamanman sa mga bunkers na yan, na nakatago sa mga bundukin dyan. At radio ang ginagamit, hindi cellphone, radio. Radio lang yan. Mas epektibo dahil mahirap i-intercept. So, yun ang pangyayari dyan. Kaya, maraming missile. Ang isipin mo, 40 years sila na gumagawa ng ganyan. Ang daming missile pa na nakatago sa ilalim ng mga missile city na yan na hindi magagamit. Kasi ang missile, pag walang launcher, hindi rin magagamit. Kung missile lang, kailangan may launcher. Ang launcher, hatak-hatakin mo yung papunta sa taas, nakikita na ng yun ang nangyayari. Ang ibang hinatak ng mga Iranian galing sa ilalim ng mga bunkers, nakikita ng satellite. Minutes lang galing ng Israel, galing ng aircraft carrier din ng US na nasa Mediterranean, lumilipad, aabutan pa yung bago makapagpaputok ang mga launcher ng missile. Kaya talaga almost na 85 to 90% ng missile na lumilipad ngayon patungo ng Saudi, UAE ay nabawasan. Pati yung drones nabawasan dahil yung mga drone na mga kung saan pinagtatago ng mga Iranian, natutundon din ng mga Israel Defense Force na mga jets. Lalo na yung F-35, yun ang sikat ngayon na ginagamit nila. So yun ang nangyayari dyan. Kaya ito, unti-unti na lumalaban na yung mga tao sa Iran. Ayun naman gusto ni President Trump na hindi na lang mga Amerikano na sundalo kasi problema yan kung mamamatayan. Talagang maraming sa kanya, maraming mag-criticize sa kanya at siyang sisihin. 13 pa nga lang yung patay diyan, na 6 yung puro nga hindi wala sila sa war zone, puro aksidente ang nangyari. Except nung isang sa Bahrain ba yun, ang pinaputukan ng yung 6 na pinaputukan ng drone, may kasama pang kernel yata noon, sa Bahrain yata yun. Yun ang talagang kasama sa giyera. Pero yung itong 13 yata yung nadisgrasya dyan sa oil refueling ng eroplano, nagkasagian na nag-crash. Yun lang ang tactical, yung hindi siya kasama sa giyera. So yun ang antayin natin kung anong susunod na pangyayari. Napaka-trailing na pangyayari yan, at saka lahat na mundo ay dependent dyan, na umasa sa langis, tulad natin. Kung hindi yan matatapos, talagang magsasuffer tayo.
magsasuffer tayo dahil wala ng source ng crude oil na dependent tayo. Buti sana kung meron tayong exploration, issue dyan sa West Philippines kung inukay na lang yung dyan sa tabi ng Palawan, tinuloy ng PNUC yung mga exploration nila, marami pa sila makukuha dyan. Wala mahina rin ng totoo lang, government na natin, mahina rin sa mga ganyan. Samantala yung mga kapitbahay natin, sa dami na nilang exploration, dami nilang oil mills na nasa dagat, mga refinery sa dagat, dami na. Tayo wala pa, ilan pa lang, 8 pa lang yata. So yan ang balita natin. Abangan natin kung anong pangyayari niyan, kasi not unless matapos yan, magiging normal na ang flow ng crude oil sa mundo at mawala na yung effect na yan, na kung abuti ng ilang buwan pa yan, tayo ang magiging may malaking problema. Dahil alam naman natin ang sitwasyon ng bansa natin, kung gaano ginahasa ng administrasyon na to. Wala tayong pambili rin ng oil dahil ninakaw na yung perang pambili. Mabuti pa kay President Duterte na nagkaroon ng problema ang bansa natin sa bakuna, may pambili pa. Pero ngayon, binibenta na ngayong mga properties na iba para pang balance lang sa budget. Yun lang. Pero yung balak na maiusan ang presyo ng oil, wala sa isip nila yan. Wala rin naman ang natin, ang supply ng oil natin. Wala tayong strategic oil reserve. Ang may reserve lang yung mga private companies na nag-import ng crude oil. So yun ang masakit na mangyayari. Without oil, hindi tatakbo ang ekonomiya natin, lalo na kung wala ng diesel, mahal na ang presyo niyan, hindi natatakbo ang ekonomiya ng bansa. So, imagine kung tataas ang krudo, yung mga basis na lang krudo yan, paano na lang tatakbo kung ang pamasahe ng dapat 50 lang magiging 200, hindi ka na babiyahe. So malulugi yung bus company, so, maapektuhan yung mga driver at saka mga konduktor, mananakay, maapektuhan din, hindi na makapasok, lalo yung galing sa probinsya. Mga produkto galing sa mga sakahan natin, paano mapunta sa palengke kung ang presyo ng gasolina at diesel na pagkataas? Ipapataw mo yan sa presyo ng mga binibinta mo. Magkano na halaga niyan? Kaya talagang ngayon magandang gawin, magano tayo, kung may bakuran tayong konti, tanim-tanim tayo ng mga gulay-gulay, makakatulong din yan. Yun ang dating ginawa ng ni Imelda, ang Green Revolution. Ganito rin yun, mga 1970s, nagkagira din yan sa between Egypt and yung Kippur War yata ang tawag nun, kapanahonan ni Ronald Reagan. Egypt and Israel din ang gira noon. Tapos yung 6 Days War, maraming kalaban din ng noon ang Israel. At ito ngayon ang pinakamatinding pangyayari. So antabayan na lang natin kung anong mangyayari dyan sa gira na yan, kung matupad ni President Trump ang kanyang plano. At ngayon ito na nga, yung mga Marines nandyan na, sigurado magkaroon ng casualty yan. So maghangal naman ng mga Democrat, nagrereklamo na naman sa US at saka yung mga anti-Semitic groups na nasa UK, nasa Europe, nasa France, daming anti-Semitic groups sa Netherlands, Belgium, Luxembourg, dami dyan mga anti-Semitic, mga against sa Jew. Magrereklamo yan, yung mga kunwaring mga human rights group na nagrereklamo. So ganyan mangyayari. So antabayan na lang natin. Siguro hanggang dito na lang tayo para sa episode na to. At I hope na meron kayong nakukuhang mga information about what's happening right now in Israel and Iran war, at mga decisions ng US kung saan papunta itong gera na to.
So I hope, isang prayer ko lang na maging successful ang gagawin ng Delta Force sa pag-extracate nila ng uh, enriched uranium dyan sa Istahan Valley. This is a valley dyan sa central Iran. So, gabayan na natin ang pangyayari na yan at I hope matatapos na itong kaguluhan na to para hindi tayo magkaroon ng sobrang kahirapan dito sa bansa na to. Maraming salamat sa inyo sa pagdaan, but before leaving this channel, kindly press like, paki-like naman, paki-share, then of course to those who came just now or new viewers to this channel, actually this dalawang channel, Justin Global News Channel and then Justin Talk News PH. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Thank you.